Ngayong araw po sa ating lahat para po sa ating Bible Knowledge of the Day. Ngayon pong July 27 po ng Monday. Proverbs 23 verse 13, the Bible says, "Hear thou, my son, and be wise." Yan po ang pamagat natin. "And guide thine heart in the way." Okay? So, yung wise po dyan ay shakam. Ibig sabihin, to deal wisely. O yung wine bibers naman po, yayin sa Greek Hebrew word. Ibig sabihin, one who drinks much wine, a greater drinker. Sa Tagalog ay lasenggo. Yun po. Yung riotous eaters naman po dyan ay glutton or prodigal. Naalala yung prodigal son, di ba? Talagang na-spend niya lahat. Yung glutton. Kumbaga, unwise na pag-spend. Alright? Yung drowsiness po ay sleepiness or sloth, idleness or inactivity. Yan po ang binigyan ng Concord ng dictionary po. Kaya sinasabi ng Biblia po dito mga kapatid na, "Hear thou my son and be wise." Oo, bakit? Kasi meron pong mga influence sa labas na makakasama po sa atin. Kaya sabi sa verse 17, "Let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long." Huwag mong kaigitan ang mga makasalanan. Kasi sabi ng verse 18, "For surely there is an end." May katapusan din sila eh. Diba? Tignan niyo yung mga nagkukurap sa gobyerno. Oo, so may katapusan, nakukulong sila. Diba? "And the expectation shall not be cut off." The Bible says. Kaya sabi niya, "Hear my son and be wise." Oo. Verse 20, "Be not among wine bibers." Huwag kang sumama sa mga drinker. Kasi among rioters, eaters, yung mga magagastos, yung mga, kumbaga, gasto ng gasto sa walang kabuluhan. Oo, konti na nga ang sweldo, iniinom pa, sinusugal pa, kung saan pag ginagasto, kain ng kain. Samantalang may pamilya siya, ilan ang mga anak niya. Di ba? So, ilan yung mga minubuhay niya. So, hindi siya wise spender eh. Kumbaga, prodigal nga. So, sabi ng Bible, "Be not among wine bibers." Huwag kang kagaya nila. Oho. Pagka niyayaya ka, sabihin mo, Kristyano ka, anak ka ng Diyos. Oo. So, meron bang, siyempre, nung naging anak ka ng Diyos, natututunan na po natin dapat umiwas sa mga bisyo kasi ayaw ng Diyos yan eh. Ayaw ng Diyos masira ka eh. Ayaw ng Diyos yan eh. Diba? Na ang buhay natin ay sugal. Gusto ng Diyos, siguradong buhay. Gusto ng Diyos, maayos na buhay. Malusog na katawan. Yung alak sinisira ang katawan mo eh. May kikilala po ako ulit. Ito lang, diba? Lately lang. Na may liver cirrhosis na naman. Bakit? Alak eh. So, sigarilyo yun. Patay na. Maagang Kaya dapat sabihin natin, pagka niyayaya ka, Kristyano ako. Diba? Anak ako ng Diyos, hindi ako dyan. Para hindi ka nayayayayahin. Kasi kung tatanggi ka sa ibang excuses, yayayain ka sa susunod. Sabihin mo directly, anak ako ng Diyos. Diba? Kristyano ako, hindi ako naggaganyan. So, yun po. So, be not among with wine bibers and riotous livers. Bakit? Kasi, "For the drunkard and the glutton shall come to poverty," maghihirap, "and drowsiness," yung idleness, "shall clothe without a man with drugs." Ang suot niya ay basahan. Diba? So, poverty, mga kapatid. Sa ating pong principles of the day, number 1, wisdom keeps you from the lure of wine. Yung lure po, yung dadali ka, di ba? Yung nabibingwit ka, kumbaga, sa snake. Di ba? Silo. Masisiluan ka eh. Pero ang maglalayo sa'yo sa silo, wisdom. Silo ng alak. Number 2, immaturity paves the way to poverty. Pag immature tayo, magiging poverty tayo. Kaya kailangan din po natin talaga ng wisdom. Alright? Para alam natin, masisira pala tayo dyan, doon na tayo sa kaayusan. See? Yan po ang ating Bible knowledge of the day. "Hear thou my son, be wise." God bless po.